binalot ng matinding pangamba na hindi makakagraduate. Anong dahilan at paano iyon malulutas? Dahil sa pambubuli ng mga kaklase at masasamang salita mula sa ibang tao, lumaking mababa ang pagtingin sa sarili. Ano ang epekto nito sa paglaki, dala ng hirap sa buhay, at sa bigat ng naatang na responsibilidad? Natutong mangalun niya ang asawa ni Anthony. Paano niya ito matatanggap? Habang namayagpag ang pag-unlad ng negosyo, namayagpag din sa kayabangan si Nestor hanggang sa mabankrupt at makaranas ng depresyon. Ano ang susunod na gagawin? Lahat ng pwedeng pagkakitaan, ginawa upang makatulong sa asawang seaman sa pagtataguyod ng pamilya. Subalit hirap pa rin. Alamin ang ginawang hakbang upang umasenso. Anak na nagkasakit ng dengue, dagli ang gumaling. Ano ang ginawa? Ang kabuuan ng mga kwentong yan sa ating special telecast. Love the Word, live the Word. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Ako ang daan, ang katotohanan at ang Fathers, buhay. do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawa. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces. Lift your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one and calls them each by name. Overwhelmed. Confused. Frustrated. Hopeless. We find ourselves in these situations when faced with series of problems and challenges in these trying times. But we can emerge victorious in Jesus Christ, the Word incarnate. Let's Love the Word, live the Word. Welcome to our special live telethon, and welcome to our very special guest co-host, the country's pop diva, Miss Kula Desma. Hello, good evening everyone. Good morning na. 2005 Miss International actress co-host, Lara Kigaman Alcaraz. Good morning. Good morning po. Good evening po sa inyo. And we are here to raise funds for our humanitarian arm, our outreaches, missionary training program, and our television ministry, the 700 Club Asia. And we are broadcasting live via PLDT. We're also live on the internet. Just log on to cbnasia.org/specials. Tell all your family and friends abroad so they can watch us right now. Nasa Facebook din kami, Twitter, YouTube, at Instagram. We are also on channel of Blessing in Cebu. To all our kababayans abroad, you can watch us on GMA Pinoy TV, TBN and PhilAm TV in California. Pwede rin kayong makipag-chat sa aming Facebook, Twitter at Instagram. I-type lang ang The 700 Club Asia. Kung meron kayong mga katanungan o gustong ipag-pray, pwede niyong i-post yan sa aming social media at gamitin ang hashtag Love the Word, Live the Word. Welcome to our faithful friends and supporters, actress Nanette Inventor and actor Joshua Zamora. Narito po sila para sagutin ang inyong mga tawag at tanggapin ang inyong mga donasyon. These past 3 days, your donations have reached, 923,944.80. If you haven't called yet for all your donations, call now and be a part of God's mighty work. In our first story, Operation Blessing continues extending help to the victims of Marawi conflict. In one of its feeding program, a mother of 5 whose family received feeding from Operation Blessing was so touched that she now volunteers as cook and helper. Let's watch her story. Mga damit lamang ang nabitbiti Junahaida nang sila ay lumikas ng Marawi dahil sa kaguluhan. Sa bahay ng kaanak sa bayan ng Balui, Lanao del Norte, pansamantalang naninirahan ang pamilya ni Junahaida. At dahil na sa Marawi ang hanap buhay, naging hamon para sa kanya ang pagkain ng kanyang pamilya sa araw-araw. Narinig ko kasi na yung martial law na. Siyempre sir, natakot ako kasi yung mga anak ko. Sabi ko, paano kaya yung kinabukasan nila? Mahirap din sir. Kasi nung lumipat kami dito, wala kaming makain. Walang-wala. Wala kasi kaming nadala eh.
At kasabay ng paglulunsad ng Operation Blessing ng pagbibigay ng agarang tulong para sa mga bakwit mula Marawi, isa ang pamilya ni Junahaida sa mga home-based evacuees na tinutulungan ng Operation Blessing sa pamamagitan ng araw-araw na feeding program. Biyaya ito kung ituring ni Junahaida lalo't handog ng Operation Blessing ang kanilang pagkain sa araw-araw. Medyo sumaya, sir, kasi may pagkain na kami. Importante sa amin, sir, kasi yung dalawang yun, sir, tanghalian at saka panggabi yung namin. Kaya masaya ko, sir, kasi inahaten ko yung mga kapatid ko. Dahil sa magandang layunin ng Operation Blessing sa pagtulong, nakiisa na rin si Junahaida sa feeding program ng Operation Blessing. Nag-volunteer siya sa pamamagitan ng pagtulong sa paghahanda ng mga pagkaing ipamamahagi sa mga kapwa niya bakwit. Operation Blessing, sir, maraming nagpapasalamat ako kasi natulungan yung mga kapatid ko sa binibigay nilang pagkain sa amin araw-araw. Ang saya kasi, sir, kasi nakakatulong ka sa kapwa mo. Nagtutulungan kami, binibigyan namin ng pagkain yung iba. Pag may sobra, binibigay namin sa iba. Kahit yun man lang, sir, nakakagaan ng loob. Kahit masakit yung nangyari sa amin sa Marawi, at least, sir, nakakatulong din naman sa kapwa. Lubos ang kagalakan ni Junahaida na bagamat naging mahirap at malungkot ang buhay bakwit, sa tulong ng mayamang biyaya ng Panginoon ay nabigyan siya ng pag-asa at kasiyahan. Sa ngayon ay patuloy ang pagsasagawa ng Operation Blessing ng pagbibigay ng pagkain araw-araw sa mga bakwit mula Marawi. Sa Operation Blessing, maraming salamat sa inyo dahil kung wala kayo, lahat kami na tinulungan nyo, wala kami makakain. Kahit nakakahiya, maraming salamat po sa Operation Blessing. Love begets love, di ba? That's right. Yeah, and many times when you do good deeds, nakakahawa. So siguro yung nakitang tulong ni Junahaida, parang she felt she wanted to give back also, and be part of the solution. Kasi sometimes the tendency is maaring maging depressed ka, di ba? When you're hurting or when you've lost so much, di ba? So the tendency is you look inward. But actually, when you start looking outward, that's when your disposition begins to change. You saw she was already smiling, di ba? I love what you said, love begets love. And in the middle of her pain, because she's still in the middle of this pain, she is able, the love that was shown her brought healing to her that now she wants to be part of the solution. Because sabi niya, natutuwa siya na she can help mga kapwa niyang mga relatives. And she repeated that she's so touched that Obi helped her family, helped her brothers. That's what Obi does. Kaya it's important for you to partner with us. And then one of the many acts of compassion of our Lord Jesus Christ during His time here on earth was feeding people, physically and spiritually. In the book of Matthew chapter 14, verses 13 to 21, we read how Jesus had compassion, seeing the multitude of people waiting for Him. There He healed the sick and fed the hungry. Katulad ng mga tao noon, ang ating mga kababayang biktima ng digmaan sa Marawi ay uhaw at gutom sa kalinga sa gitna ng kanilang pinagdaraanan. Dahil sa inyong partnership sa CBN Asia, na ipararating natin sa kanila ang kalinga at pagmamahal ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Operation Blessing. A team of Operation Blessing is now in Ormoc City, doing disaster relief operations to the earthquake victims. Some 500 displaced families are now staying in a vacant lot, receive tents, solar lamps, and they will continue serving the earthquake-affected residents in Barangay Tonggonan until this Saturday. The team is also conducting feeding program, trauma counseling, and medical mission.
Bukod sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad, ang Operation Blessing ay mayroon ding mga programa sa mga mahihirap nating kababayan, lalo na sa mga bata. Kabilang sa mga programa nito sa mga bata ay ang Back to School program. Sa ilalim ng programa, pinapaaral natin ang mga out-of-school youths na gustong magsipag-aral, subalit walang kakayahang pinansyal. Binabayaran ng Operation Blessing ang kanilang tuition fees at binibigyan ng gamit eskwela at uniforms. Ang pangangailangang halaga ng isang elementary student ay 1,204 pesos bawat buwan. Sa high school, 1,600 pesos bawat buwan. At sa college, 3,010 pesos bawat buwan. Operation Blessing has also a Bless a Child program. Under this program, undernourished children are fed nutritious meals for 9 months and are given supplemental vitamins. The children get regular medical checkup to monitor the progress of their health condition. Their primary education is also taken care of by Operation Blessing. And these, in part of that is their tuition fees are being paid, and they're also given school supplies and uniforms. You can help develop our less fortunate children to become a productive member of society, or if not, our future leaders in the land by partnering with us. Kaya kung hindi pa kayo partner, maki-partner na. So tawag na. Now let's go to Lara. Thank you po, Sir Peter. Ito, kasama ko pa rin po dito ngayon si Joshua. Joshua. Yes, magandang gabi uli. Magandang gabi. Balita ko, meron kayong blessing on the way ni Miss Jopay. Yes, actually 3 months pregnant na si Jof, and nanonood siya ngayon. Hello, hello. Nice to be with Joshua. Thank you. And obviously, children are a blessing from God. Pero ito pa, may mga blessings pa rin tayong na-receive through the help of our friends. Yes, ito. Basahin natin. Si Jennifer of Cavite, she gave 1,000 one time, plus may 1,000 pa siyang monthly. Si Grace of Pasay gave 500 monthly, and Eva of Manila gave 500 one time also. Our of Makati gave 2,000 one time gift. Belen of Paranaque gave 1,000 one time din. Si Pastor Bobby of Imus gave 500 monthly, and si Arnelo of Manila gave 500 also para sa kanyang monthly. Si Ali Rina of Pasay, nakausap ko to kanina, gave 1,000 one time. And then si Mercy gave 500 monthly din. Maraming salamat, Joshua. And congratulations ulit sa inyo. Maraming salamat. Naku, maraming salamat din po sa inyong pusong mapagbigay. Pagpalain kayo ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Kung hindi pa ho kayo nakakatawag, tumawag na po kayo. Ang aming pong telephone number ay 737-0700. Pwede rin yung i-text ang inyong mga donasyon sa aming smart number. Ito po ay 0949-888-8001. Sa Globe naman po, 0917-406-5001. At Sun, 0925-300-3000. At bilang pasasalamat po sa inyong pagbibigay, may nakalaan po kaming mga exclusive na regalo para sa inyo. For your generous giving, you will receive these gifts. Stick to the Word stickers, yours for your gift of 500 pesos. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. The 5 Solas 9x20-inch scroll, yours for your gift of 5,000 pesos. Armor of God panels, yours for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. You can also send your donations through our Metrobank account, Alfaro branch. Our account name is CBN Asia. Don't forget to fax us your deposit slip with your name, address, and contact information at 892-2335 so that we can send you our gifts. Pwede rin ho kayong mag-donate sa pamamagitan ng inyong BPI ATM nationwide. Sa ATM machine, i-insert lamang po ninyo ang inyong card at piliin ang pay bills mula sa ATM menu. Bibigyan kayo ng listahan ng mga billers na naka-enroll sa inyong ATM account. Piliin ang CBN Asia at i-click ang tamang buton para magpatuloy. Kung kailangan i-enroll ang CBN Asia upang maging bahagi ng inyong billers, mag-log on lang sa bpiexpressonline.com. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng inyong credit card. Safe ito, fast, easy, at very convenient. Mag-log on
mag-log on lang sa cbnasia.org/donate. Sa mga kababayan naman po natin abroad, pwede rin kayong magpadala sa iRemit. Narito po kung paano. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Labis na pag-aalala ang nararamdaman ni Chrisley bilang graduating student. Nagkaroon kasi ng problema sa pinagtatrabahuan ng kanyang ina, habang kulang naman ang kinikita ng kanyang ama. Bagamat may kapatid na tumutulong sa ibang bansa, batid niyang hindi ito makakasapat sa kanyang pambayad at gastusin sa eskwelahan. Kung hala, baka hindi ako makagraduate on time. Hindi na ako mapalagay sa sarili ko. Hindi ko na alam ano na mangyayari sa future ko. Ganun ako ka-worried. Hindi ko na alam yung next step na gagawin ko po. Nasa ganoong sitwasyon si Chrisley nang sumilay ang bagong pag-asa sa kanya. Nakapanood siya ng The 700 Club Asia. Na-realize ko po na kailangan ko fully trust on His will. Not only with that, but trust on His timing because His timing is always perfect. Nawala yung anxieties ko. Parang nagkaroon ako ng peace of mind. That time, meron po akong 1,000 pesos. Binigay ko po yung 500 sa Operation Blessing. Dahil sa kanyang buong pusong pagbibigay, isa-isang tinugon ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Una ay nang makatapos siya sa kursong occupational therapy at makalipas ng ilang buwan ay pumasa pa sa board exam. Parang natanggalan ako ng tinik sa dibdib ko. Talagang doon ko po na-realize na iba mag-blessed si Lord. Nagkaroon pa siya at ng kanyang nanay ng pagkakataong makapagbakasyon sa ate niya sa Australia. At habang naroroon, isang trabaho ang naghihintay sa kanya pagbalik ng Pilipinas. Nagpapasalamat po ako sa 700 Club Asia kasi sa simpleng palabas po nila, nare-remind po kaming mga viewers na yung mga mensahe po ni Lord, yung mga verses po, mga Bible verses po ni Lord na kumbaga yun yung nagiging guide namin. Si Lord generous po once na kahit simpleng bagay lang yung binigay mo, yung balik niya sa'yo, doble, triple, ganun katindi yung pagmamahal niya sa atin. Ayan, iba talaga magbigay si Lord. Diba? When you harvest, talagang, ay, siksik liglig. Okay, so like who said a while ago, we can't outgive God. Diba? If we give out of our own need, as we saw in the story of Chrisley, we won't go broke. Rather, we will have plenty because we have a generous God, whose generosity no one can equal. A generous person who gives freely to God in order to benefit others is going to prosper. If you help others with the right motivation, you're going to be helped. When you refresh others, you will be refreshed. That is the biblical principle of sowing and reaping. In Luke 6:38, we read, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured unto your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Yan. Sa susunod nating kwento, nang dahil sa kapabayaan ng isang ama sa pamilya, nagtrabaho ang asawa hanggang sa mauwi sa kanyang pangangalunya. Ano ang gagawin ng lalaki? Panuorin natin ang kwento. Tila ninakaw ng piniling prinsipyo ang mga oras na pwede sanang naibigay ni Anthony sa kanyang asawa at mga anak. Nagdulot ito ng malalim na problema sa kanilang pagsasama. Kailangan niya magtrabaho. Ako naman magpatuloy. Dahil malaki din yung responsibilities ko sa underground movement at that time. Madalas mawawala ka ng 3 days, 2 days, 5 days. Depende. Sometimes walang communication for our own security. So in a way, yung financial burden, yung lack of communication, yun ang nag-strain sa marriage namin. Kalaunay tumigil na rin sa underground movement si Anthony. Subalit unti-unti niyang naramdaman ang panlalamig ng asawa. Samantalang si Ivy naman ay may sariling laban na hinaharap.
Yung feeling na all your life, finances ang struggle mo, tapos may katuwang ka dapat doon, tapos wala ka palang katuwang, yung ganon. Kaya ang laki ng impact sa akin. Until this somebody came along, willing siya to help you, no? Parang nung hinahanap mong katuwang, biglang may mag-o-offer sa'yo, yun na. Kaya naging madali sa akin yung pag-give in. May gusto ako sabihin sa'yo. Maghiwalay na lang tayo. Tanggapin mo na lang, ganun talaga. You know, if you cannot fix it, so move on. Hanggang nakita ko na rin yung effect sa panganak ko. And then nakatunga nga lang ako. I saw my son. Umiyak lang siya. I can't do this anymore. I can't do this. Hindi ko na maintindihan, sabi ko. All of a sudden, parang lahat ng natutunan ko sa UP, sa activism, all the books that I've read, parang are thrown out, parang, why, bakit masakit pa rin? Parang hindi ko matanggap yung fact na we're just one of those statistics na, okay, you're broken. Wala na yung marriage mo. Dahil lubhang mabigat ang pasaning ito para kay Anthony, nagdesisyon siyang gawin ang payo ng kaibigan. Tumawag si Anthony sa prayer center ng The 700 Club Asia. Ang nag-struck sa akin, yung sinasabi niyang, only God can fix, can restore anything. Jesus Christ knows your pain, and only Him, sabi niya, can restore your family. Tapos pinag-pray niya ako, do you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Ayun, nagsimula na akong umiyak nun. Sabi ko, yes, of course. Sabi ko, yes. Ayun. Tapos pinatanggap niya ako over the phone. After ng prayer of salvation, alam mo yung na-feel mo na something in you changed. Ang desisyong ito ang naging hudyat ng panibagong pag-asa kay Anthony. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakakilala na rin sa Panginoon ang asawang si Ivy at dumaraan na rin sa proseso ng pagbabago. Ang salita ng Diyos sa Biblia na nabasa ni Anthony ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na patawarin ang asawa at maniwala sa pag-asang hatid ni Kristo. And then I heard this audible voice. Sabi niya, I will restore your family. Takot ako, syempre, parang, sino ka? And of course, naisip ko lang dalawang bagay, no? Ako lang yon, parang guni-guni ko lang, or si God. So, nagkaroon ako uli ng hope na magkakabalikan kami. And then, nag-text siya, sabi na, we need to talk. Nagdesisyon naman si Ivy na tuluyang sumunod kay Jesus at iwan na ang pinasok na maling relasyon. When you get to realize the sin na ginawa mo, gusto mo mag-ask ng forgiveness dun sa mga tao na alam mong affected dun sa sin na ginawa mo. Eh, syempre, lalo na siya, asawa ko siya. Diba, maling-mali yung ginawa ko. So, nung sinabi niya na nag-sorry siya, na may fault din ako, sabi niya sa nangyari sa atin, dun na rin ako na-release. Hindi naging madali at mabilis ang prosesong pinagdaanan ng mag-asawa. Tuluyan ngang nakapagpatawaran sina Anthony at Ivy na nagresulta sa muli nilang pag-iisang dibdib sa harapan ng Diyos. I came to realize also na kung meron akong dapat baguhin, hindi yung bansa, hindi yung family ko. That's me. And I can only do that if I have Jesus. Ang sarap ng realization na yun, na alam mo na pinagsama kayo ni Lord, hindi para sa inyong dalawa, pero kasi yung purpose niya, yung togetherness nyo, makakapag-serve sa Kanya. May forever kay Lord. Di ko lang kung paano ako ngayon kung walang nag-pray, nagpatanggap sa akin. Can you imagine yung timeline ng yung buhay ko? I-minus mo yun, alisin mo yung prayer counseling ng 700 Club. Parang, I can't imagine. That's part of the plan. Yung divine, na plan ng Lord sa akin. Wow, what a wonderful testimony, of the power of the gospel. Yeah, and I love what Anthony said, may forever kay Lord. Kasi talaga, we are forever held in His love. Amen. And what the Lord did in His life and in the life of His wife, and seeing her ask for forgiveness, realizing the hurt that she has done, that's amazing. Talagang restoration. The difference now is, when they got back, andun na si Lord.
in the middle of that relationship. Yes. The dangers of separation are great when a husband and wife have a few or no common interest at all. We saw that in the story of how Anthony had neglected his family and children because of his involvement in an underground movement. Hindi lamang niya napabayaan ang pangangailangan ni Ivy bilang kanyang asawa, kundi pati na ang pangangailangan ng mga bata. Kaya napilitang maghanap ng ikabubuhay nila si Ivy. That sets the scene for great calamity. Husbands and wives need to do things together. If you don't work together, your marriage won't work. Take an interest in each other's activities. Get involved, so that the marriage can get stronger and deeper. As head of the family, the husband should provide, spiritual guidance, material, physical, and as well as the spiritual needs, not just of his wife, but all the children as well. The demands of family may be overwhelming, but if husbands and wives have Jesus in the center of their lives, every challenge, trial, difficulty that may come their way will be overcome. But it all begins with Jesus. Doon nag-umpisa si Anthony, doon din nag-umpisa si Ivy. How about you? Have you received Jesus in your heart and in your life? Have you made Him the Lord of your life? Kung hindi pa, we want to give you an opportunity to pray with us and ask Him to come into your life and allow Him to make a difference in your life. Let's pray. Let this be the prayer of your heart. Just say, my Heavenly Father, you know the mess that I'm in, the troubles that are besetting me right now. Lord, I need you in my life. You are my only hope. So Lord, I come to you right now confessing that I am a sinner and asking you to forgive me, cleanse me of all the sins that I have committed. And Lord, I repent from all of my sins. And right this very moment, I open the door of my heart and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord. Jesus, come into my life, be my Savior. Starting this very moment, I turn over my life, my plans to you. I declare my trust is in you and in you alone. Heavenly Father, thank you for loving me. Jesus, thank you for saving me. Thank you for restoring me. And Holy Spirit, thank you for your power that I will need each day so that I can live a victorious life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Kasama ko ngayon po dito si Tita Nanette. Tita, ano po ba ang inyong favorite Bible verse at paano niyo po ba ito pinapamuhay? Ay, nako. Hindi ako humiwalay doon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Paano kung pinamumuhay ito? Naniniwala ako, giving is love. And when you give love, and do it wholeheartedly from the heart and do not expect anything in return. Just like how God gave us Jesus to save us from our sins. Amen. Amen po. Sige po, basahin po natin ang mga nag-pledge. Oo. Meron po galing kay Pastora Paz of Binyan, 1,001 time. Ronaldo of Marikina, 500 monthly. Elisa, 500 monthly. Beth of Quezon City, 501 time. And Laila of Caloocan, 501 time. Thank you po, Tita Nanette. At maraming salamat din po sa mga nagbigay. Kung kayo po ay hindi pa nakakatawag, tumawag na po kayo. May nakaalaan kaming regalo para sa mga magdodonate. Be an ambassador of God's Word. Use these cool-looking stickers that will be a great source of encouragement and inspiration. Stick to the Word stickers. Yours for your gift of 500 pesos. Being a mother is a very difficult but richly rewarding calling. Together, our Wonder Women will encourage and inspire mothers who may be going through challenges in this exclusive DVD made especially for CBN Asia partners. Wonder Women DVD.
yours for your gift of 1,000 pesos. Narito naman po ang isa pang paraan kung paano nyo mapapadala ang inyong mga donasyon sa ML Kwarta Padala. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? At pwede na rin ho kayong magpadala ng inyong mga donasyon sa pamamagitan ng 7-Eleven. Narito po kung paano. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So, game. For a cause. For a cause? Game. For a cause. Tara sa Click Kiosk. Excuse me po. Sorry. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then, ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! For a cause. For a cause. For a cause. Please visit cbnasia.org/711 to complete your transaction. For a cause. For a cause. For a cause. Bullied ako nung bata ako. Parati nila akong sinasabihan na malandi ako. Tapos, wala kang lugar dito. Hindi ka nababagay. Naging mababa ang pagtingin ni Christine sa sarili. Feeling ko hindi ako magaling. Hindi ako maganda. Na wala talaga akong lugar para sa mga ganun. Nag-iwan iyon ng lamat sa kanyang puso. Kaya naman nang minsang may magpakita sa kanya ng atensyon, mabilis na natangay ang kanyang damdamin. Na-fall ako sa lalaking to. Christian siya, tas Christian din ako. So parang may ganun akong security dahil Christian. Subalit sa isang iglap, naglaho ang hangad na relasyong inakalang pangmatagalan. Nagkaroon ng time na kailangan niyang pumunta ng abroad. Sobrang umasa talaga ako sa kanya. Sobrang naging mataas yung expectation ko. Habang ginagamot ang dugo ang puso, nakapanood si Christine ng isang pangbatang programa ng CBN Asia. Yung may topic na, ano yung Isaac ng buhay mo? Tapos yun, parang nirebuke ako ng Lord na kailangan mong isurrender na kahit sobrang masakit, kasi sobrang, sa puso, sobrang attached na siya eh. Pero kailangan ko siyang isurrender for God. Ang tagpong iyon ay nasundan pa ng panonood naman niya ng The 700 Club Asia. Sabi din nag-pray na ano yung bagay sa buhay mo na kailangan mong isurrender. So, ask forgiveness from God. So, talagang nagkaroon talaga ako ng hope. Talagang kay Lord lang talaga ako umasa. Sa paghilom ng sugat sa puso ay ang pagbukas ng pinto para sa kanya sa larangan ng pag-arte. Ginamit niya ang talentong binigay sa kanya ng Diyos upang tuklasin ang pagiging isang talent sa telebisyon. Nagpa-extra-extra siya sa ilang advertisement hanggang sa bumida sa mga commercials pati na sa ilang reenactment ng The 700 Club Asia. Naging way ang 700 Club para ma-minister din yung word ng Lord sa mga kaibigan ko. And it's a privilege talaga, nagkamitan ka ng Lord as instrument na maka-inspire ka ng ibang tao. Kasi sa kabila ng sinasabi ng mundo, sinisigaw nila na hindi ako magaling, na wala akong puwang sa mga ginto, hindi ako maganda. Dito talaga ako nilagay ng Lord eh. Kasi sabi ng Lord, may purpose ako, but andyan ka ng industriya na yan. Doon nagkaroon ako ng fear before. Talagang yung fear na yun, pinalitan ng Lord ng love ko for the craft. Ito yung passion ko, andito ako. Malamig man ang naranasang pakikitungo sa kanya ng ibang tao, mainit na pag-ibig naman ang natagpuan niya sa Panginoon. The best thing that Jesus did for me, nagkaroon ako ng relationship sa Kanya, na dependent ako sa Kanya. Kaya nga yung Colossians 3:23 na, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. So, talagang naging, ko yun, life verse. Ang pinakamagandang narinig ko dyan, yung
kahit yung pambata pong programa, gagamitin at gagamitin ni Lord para tawagin ka. At kapag tinawag ka na talaga ni Lord, makikita mo yung worth mo sa Kanya and you will do everything to show your love for Him because He was the first who loved us. At siya talaga ang pinaka-nakakakilig na pag-ibig. That is so true, Lara. And in the case of Christine, she opened her heart as she watched that show. So it was really time for God to deposit something inside of her. Now, you know, you're such a beautiful lady, Lara. So, ikaw naman, ano yung concept mo about beauty? Well, ang mundo natin, ang concept ng beauty dito sa Pilipinas, dapat maputi, di ba? Matangos ang ilong. Pero para po sa akin, ang concept ko ng beauty is what God's concept of beauty is, di ba? Sabi sa Bible, we are fearfully and wonderfully made. Lahat tayo talaga maganda. And para sa akin, ang pinakamagandang mga nilalang, yung mga tao na nasa puso, isip at buhay nila si Jesus Christ. Yun talaga ang pinakamaganda. Yun ang beauty para sa akin. Amen. Amen. That's so true. Beauty from the inside will eventually come. You know, yung joy, yung radiance lalabas talaga. And to our young people, if somebody tells you you're not beautiful, don't believe them. You know, that's a lie. You're beautiful. Sabi nga ni Lara kanina, you're fearfully and wonderfully made. And God is the one who created you. He is the author of your life. So, don't be defined by what others say about you. Be defined about what God's opinion is about you. He created your mind, your heart, in His good pleasure. You are a child of God, and so you are beautiful. So, importante yun. So, flawless ka. Relax ka lang. Be defined by what God says about you. Amen. At sa susunod naman po nating kwento, na puno ng hiya ang dati palalong si Nestor. Nang malugi sa negosyo at mawala ng kita, panoorin natin ang kanyang kwento. Isang negosyante si Nestor. Sa ilang taon niya sa industriya ng real estate, naging maganda ang estado niya sa buhay. Kumikita ng 200 to 300,000. Feeling ko, sikat ako sa tropa. Doon ko na naano yung sarili ko na naging maangas na pala ako. Lalo pa akong yumabang. Kasi ang sarap eh, may pera ka. Pumasok ako sa isang negosyo na sa subcon, kami yung maintenance ng mga kumpanya, ng mga heavy equipment. Kasi nagpapasikat lang ako sa mga kaibigan ko. Hindi ko alam na naloko na pala ako ng kaibigan ko. Ilang buwan lang, nandoon na ako, nasa lugmok na ako ng walang-wala. Talagang bankrupt. Unti-unti na palang kinukuha ng mga partner ko, yung mga gamit una, yung mga kliyente ko. Sa isang iglap ay nawala ang dating marangyang buhay ni Nestor. Nagsimula na sa akin yung depression, paano na ako ngayon? Parang wala na akong ganang mabuhay. Gusto ko na magpakamatay. Kasi hiyang-hiya ako sa sarili ko. Kasi walang-wala na talaga ako. Nasubukan namin mag-asawa na chichirya lang yung ulam. Hindi kami humingi sa biyanan ko. Kasi dati may pera ka, bago ngayon, bumabalik ka sa wala. Talagang naranasan namin mag-asawa yon. At awang-awa ako sa sarili ko. Hanggang isang gabi. Nasumpungan ko na yung sarili ko na nanonood na ng 700 Club. Naalala ko si Sir Peter. Sabi niya, kapag wala ka, dapat doon ka magsimula. Simulan mo. Pagkatiwala mo sa Panginoon. At doon ako na-challenge. Pero siyempre, nagdadalawang isip ka. Lord, kapag nagbigay ako ngayon, wala na eh. Pero sabi ko, dahil nagtitiwala ako sa'yo, bahala ka, Panginoon. Basta magbibigay pa rin ako sa'yo. Makalipas ang isang linggo, tinawagan si Nestor ng kanyang kliyente. Ang 5,000 kapalit no, 900,000. Sabi ko, Panginoon, grabe ka pala. Hindi lang 100%. Hindi mo mabilang. Sinimulang ipinagkatiwala ni Nestor sa Panginoon ang kanyang sarili. At doon niya nakita ang pagbabago sa kanyang buhay. Pinagkalooban ng Diyos si Nestor ng panibagong negosyo. Ang Mindorensis Tamaraw Realty and Development Corporation. Binigyan pa sila ng negosyo sa piggery at build and sell. Doon ko na-realize na kapag lubos kang magtiwala sa Panginoon, yung hindi mo naiintindihan, yung hindi mo malalaman kung saan, ipapakita ng Panginoon sa buhay mo na anak, basta magtiwala ka, pagpapalain kita.
Nakikita ko dyan, Ku, yung di ba? Kung tapat ka sa maliit, magiging tapat ka sa malaki. God's Diba? principle yan. At saka talagang hindi madaling magtiwala sa isang hindi mo nakikita. Yes. Pero ang Diyos talaga, kapag nag-trust ka sa Kanya, huwag kang gumawa ng mga ng maling paraan. Pero kung si Lord ang susundin natin talagang, He will help us. He will come through with His promises. Amen. Amen. God promises that humble people will receive everything. In 1 Peter chapter 5, verses 6, we read, "Humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time." Nagkaroon ng katotohanan yan sa buhay ni Nestor. Nang magkaroon ng pusong mapagkumbaba, muling inangat ng Diyos ang kanyang buhay. Nagkaroon din siya ng pusong mapagbigay nang mapanood sa ating programang The 700 Club Asia ang ating pagtulong sa mga kapuspalad nating kababayan. The 700 Club Asia, which is a television ministry of CBN Asia, is the longest-running Christian program in the country. It has been on the air for 22 years now without paid commercials. This is possible because of the generosity of our faithful partners and supporters. Part of our partners' donation is used in the production of true-to-life testimonies of changed lives, forgiveness, transformation, and restoration of broken relationships. It is by their testimonies that our viewers are coming to Christ to accept Him as their Lord and Savior. It is through the program that God releases His healing power to viewers who are sick, physically, spiritually, and emotionally. Viewers are freed from the bondage of sin as they watch the 700 Club Asia. Kaya kung hindi pa kayo partner, tawag na at maging bahagi sa napakagandang gawain ito ng Diyos. Sa pagkakataong ito, bigyan daan natin ng isang caller na gustong magbahagi ng kanyang naranasan habang nanonood ng ating problema. Ayan. Hello, Angelina. Opo. Hello. Ayan, Angelina, ikwento mo naman sa amin kung ano yung nangyari sa'yo, kung ano yung naging himala sa buhay mo. Opo, ma'am. Noon pong 2016, September yun, nagbigay ang mister ko ng 1,700 sa 700 Club Asia para daw makatulong sa gawain ninyo. Ngayon sabi ko nga, tapos salamat, sabi ko. Tapos after 3 months, pag nung sasahod na siya ulit, nagulat siya kasi lumaki yung sahod niya. Binigyan siya ng boss niya ng reward. Kaya sabi niya nga, ang bait talaga ni Lord, yung binigay ko, binalik niya ng doble. Ngayon po, yung 7,000 na yung nadagdag sa kanya. Kaya napakabait po ng Panginoon. Kaya sabi niya, magbibigay ako ulit. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige. Sabi ko, tayong dalawa. Kaya salamat po sa Panginoon. Napakabuti po niya. Ay, nako. Thank you. Salamat, Angelina. Hindi nga doble. More than double di ba? Oo. Maraming salamat sa tawag mo, ha? Opo, salamat po din. Okay. Sige, let's go back to Lara. Maraming salamat po, Ma'am Felicie. Ito naman po ang iba pang mga nagpadala ng kanilang mga donations. Vicely of Imus, 1,000 one time. Sefronio of Davao, 500 one time. Anonymous, 500 one time. Karen of Azamis, 500 one time. Maraming salamat po sa inyong taos-pusong pagbibigay. May mga nakalaan po kaming regalo para sa inyo bilang pasasalamat sa inyong suporta. Narito po ang ilan. These are set of doctrines held by theologians and churchmen to be central in the Western Christian Church. Remind yourself of these solas by displaying this 9x20-inch scroll in your own home. Yours for your gift of 5,000 pesos. Belt of truth, breastplate of righteousness, sandals of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. This is the full armor of God. Yours for your gift of 10,000 pesos.
May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede rin mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. Para naman po sa inyong mga kababayan namin dyan sa abroad, narito ang isa pang paraan kung paano nyo mapapadala ang inyong mga donasyon sa iRemit. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Noong September 16, nagkasakit po yung anak ko si Gail. Pagdating po sa bahay, mataas na po yung lagnat niya nun. So, nag-decide po ako mga hapon, pina-check up ko po siya. After po nun, bumalik daw po ako after 3 days. Sa 3 days na yon, dire-diretso po yung lagnat niya, nagsusuka, hindi na po siya kumakain. Tapos hindi na rin po siya umiinom. Kasi yung dengue po, hindi siya pakaraniwang sakit. Natatakot na talaga ako na parang hopeless na ako. Ang platelet kasi niya nun bumagsak na sa 50,000. So ang normal po kasi 140. Ang natatakot na ako baka mamaya mawala po siya eh. Dahil sa kritikal na kondisyon, sinalina ng dugo ang anak ni Roma. Ngunit hindi pa rin bumuti ang kalagayan ng bata. Nasa problemadong sitwasyon si Roma sa kalagayan ng anak nang maalala niyang tumawag sa prayer center ng The 700 Club Asia, ang programang gabi-gabi niyang sinusubaybayan. Bali nung nanalalangan kami, talagang tumatagos sa puso ko. Pagkatapos ng panalangin, wala pang 1 minuto nang humingi na ng tubig ang anak ni Roma at nagpakita na ito ng kasiglahan, isang indikasyon na bumubuti na ang kanyang kalagayan. Si Jesus lang po yung talagang makapangyarihang manggagamot. Napatunayan ko po talaga may milagro. Talagang malaki po yung pasasalamat ko po. Mula noon, naging tuloy-tuloy at mabilis ang kagalingan ng anak ni Roma at nakalabas na rin agad sila ng ospital. Nagpapasalamat po ako kay God kasi po pinagaling niya po ako tapos sa mga pang-araw-araw po na blessings na binibigay niya po sa amin. Nagpapasalamat po ako sa prayer center. Sa pamamagitan lang po na prayer, yung problema po na dinadala natin, bigla po agad nawawala, nalulunasan po agad dahil lang po sa pagpe-pray kay Jesus. Baon ng mga aral sa karanasan, patuloy si Roma sa paglakad sa pananalig at sa panalangin. Naniwala lang tayo na may Diyos, hindi tayo papabayaan. Walang ibang magaling, Diyos lang talaga. Amen. I'm glad she remembered to call the prayer center kasi yung prayer of agreement, Felici, is so powerful. Nasa Bible yan, whenever 2 or 3 on earth here agree as touching, it shall be done in heaven. You know, whatever we bind here will be bound in heaven. Whatever we loose here will be loose in heaven. Yes. Prayer moves the hand of God. Amen. Amen. And I'm sure there are people who are watching us who need a touch from the Lord. Let us come to Him humbly in prayer. Lord God Almighty, thank you. Thank you, Lord, that you are a powerful, miracle-working God. And thank you, Father, it is your desire to heal and to restore and to renew those who are weak and sick and who have lost hope. Father, thank you right now, Father. There is someone who has gout, suffering from gout. You're having a hard time moving around. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's also someone who has arthritis in the knees. The Lord is touching that right now and healing it in the name of Jesus. There's also someone who has a tumor in the brain. The Lord is dissolving it right now in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. There's someone, you're very young, you're in your 30s and you're having kidney failure. Yes. The Lord is restoring your kidneys even now. Yes. Your left and your right kidney is being made healthy and whole Thank you, by Lord. the power
miracle working touch of the Lord Jesus Christ. Receive that in the name of Jesus. Someone with uncontrolled seizures. Ikaw ay nahihiya, you don't want to leave your home because nagkakaroon ka ng seizures all of a sudden, you know, wherever you go. So even now, the Lord is just healing you from those seizures. Receive that healing in Jesus' name. Someone who's so, you're struggling, you're diabetic, parati kang umiinit yung ulo mo because when your sugar goes up, the Lord is just healing you from diabetes now permanently. Receive that in the name of Jesus. There's a mother who's so concerned about your daughter. Nagkaroon kayo ng away and your daughter left home. But even now, the Lord is saying to you, receive His peace. He's bringing back your daughter to you even now. But be gracious to her and just love on her. Receive that encouragement now from the Lord in the name of Jesus. There's also someone with cirrhosis of the liver. The Lord is healing you. Receive that in Jesus' name. Meron din isa ngayon na meron kang irregular heartbeat and sometimes it skips a beat and the doctors want to work on you and restart your heart again. Even now, the Lord is saying, no need, I'm already holding your heart and giving you a strong, wonderful, healthy heart. Receive that in Jesus' name. Thank you, Lord. Kasal na kami. Nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Isang may bahay lamang noon si Charmaine habang isang seaman ang kanyang asawa. Subalit nang magsipag-aral na ang kanilang mga anak, ay naisipan niyang tulungan ng asawa sa mga gastusin sa bahay. Nagluluto-luto ako. Kumukuha ko ng mga orders ng mga pagkain. Hanggang sa pumasok ako sa real estate business. Sa real estate, hindi palaging may client. Bibihira lang. Sa kanyang pamamahinga sa gabi, ay nasumpungan niyang manood ng The 700 Club Asia. At isang desisyon ang nabuo sa puso. Na-inspire ako magbigay sa 700 Club kasi nakikita ko talaga na talagang umaabot sila ng mga mahihirap na tao. Pumupunta sila sa malalayong lugar para i-share yung gospel ni God. Pagkagaling ko sa Emily Willier, kung saan ako nagbigay ng pledge ko para sa 700 Club, pag uwi ko, nakaklose agad ako ng deal worth 3 million. Naniniwala si Charmaine na sa tuwing magbibigay siya sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng The 700 Club Asia, higit ang kanyang natatanggap na pagpapala mula sa Diyos. Yung asawa ko, diretso yung trabaho niya. Pati sa mga anak ko, hindi sila nagkakasakit. Napakalaking pagpapala para sa akin. Galing kay God yun, yung malulusog yung mga anak ko, tsaka yung bawat isa sa amin. Tunay ngang bubuksan ng Diyos ang pinto ng langit upang ibuhos ang kanyang pagpapala sa mga taong inuuna ang Panginoon sa kanilang buhay. Masaya ako pagka nakakapag-share ako kasi yung giving para sa akin, ayan yung key sa prosperity. When we bless those in need with our generous giving, God blesses us in return in an overflowing manner and in many different ways. In the book of Isaiah, chapter 58, verses 10 and 11, we read, "And if you spend yourself in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. The Lord will give you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail." Amen. Ngayon naman po pakinggan natin ang presidente ng Unleash International, Vic Garcia.
Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ito po yung kapatid, Vic Garcia, na nagpapaalala to love the Word and live the Word. Nadinig nyo na ho ba yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have an eternal life. Nadinig nyo na yun? Malamang. Naniniwala ka ba if you believe in God, you'll have an eternal life? Malamang. Tumatango ka ngayon. So, it's so simple. You believe in God and you'll have an eternal life. Ang dali naman po, ano? Nadinig nyo na ba yung seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Nadinig? Naniniwala ka? So it's so simple. So you simply seek God and all of these things shall be added unto you. Dali naman po, ano? Nadinig nyo na ho ba yung to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. You want God to direct your path? Daan ka sa lugar na palaging maayos at maganda. So it's so simple. You trust God. Nadinig mo na ba yung it's more blessed to give than to receive? Gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos? Simple lang. You give. Ito po si Vic Garcia palagi nagpaalala to love the Word and live the Word. God bless you po. Sa inyong lahat na tumawag para sa inyong donasyon, maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon at salamat din sa ating mga guests at loyal friends and supporters. May you receive amazing miracles and abundant blessings from God. The 700 Club Asia would like to thank the following: PLDT, M. Lumiere, iRemit, RD Pawn Shop, Baptist Cater, Proudly Green, Adstrap, United Neon, Mixes, The Empire Catering, DSV Catering, Rodel's Kitchen, BB Marciano Catering, Al Shekinah Dishes Catering, 7-Eleven. So far, your donations tonight has reached 1,142,744.80. We'll be here. Keep on giving, keep on calling. Whatever it is we're going through, let us not be overwhelmed. Whatever conflicting situations we are in, let us not be confused. Whatever failures, disappointments we experience, let us not be frustrated. There is hope in God. Jesus, the Word incarnate, knows everything that we are going through. He is in the midst of every storm in life. He can provide the solutions to all our problems, but we have to believe and trust Him. The Bible in Mark 11:22-24 says, "Have faith in God. Truly, I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Sa wikang Tagalog, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka dyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-alinlangan, kundi nanalig na mangyari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Nothing is impossible with God, but we have to believe in Him. We need to have faith in Him. We have to obey Him. We have to love Him. For God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So, let us love the Word, live the Word. Mga batang bingi at pipi ng bayatas, nakahanap ng kanlungan. Mga evacuees mula sa Marawi na nagkakasakit, nakadamaan ng pagkalinga. Bagong panganak, lubog sa utang, at iniwan pa ng asawa. Kailan lulubayan ng problema? Kay tagal nang naghihintay ng baby, nakunan pa. Tuluyan na bang maglalaho ang kanyang pangarap? May pag-asa ba sa salita ng Diyos? Love the Word, live the Word. Sa espesyal na pagtatanghal ng The 700 Club Asia, Huwebes, 12 midnight sa GMA.